magandang umaga po sa inyong lahat. So nandito naman si Kindness guys. So ngayon is hindi naman po tayo mamasyal guys, no. So hatid lang po namin yung aming Onika Iha po. So araw po ng linggo ngayon, may pasok po sila dahil yun po ang busy po ang kanyang trabaho. Ayan. So Saturday and Sunday yun ang pinaka mga busy talaga kahit sa Pilipinas yung nagtatrabaho tayo sa mga mall. Alright guys, so hinatid namin siya ngayon. And then syempre may dadaanan po kasi si Kindness mamaya. So i-update ko po sa inyo guys kung ano ba yung dadaanan ko po. And then pag uwi sa bahay, medyo dahil nga po napansin niyo po, medyo maganda yung panahon ngayon sa Japan. And then, wala na po kasing yatang snow. So, need namin napalitan din yung gulong po ng aming sasakyan. Kasi kapag yung hindi tayo magpalit ng gulong guys, tapos medyo mainit na sa, yung sa semento, hindi maganda yung patakbuhin yung snow tire po sa kalsada. Alright? Alright guys, so dahil sarado pa yung mall ngayon, dahil last 9 pa po dito sa Japan guys. 10 kasi ang bukas. Parang katulad din yata sa Pilipinas. 10 din po ba yan? Di pa ako sigurado. Pero dito kasi sa Japan, madalas po open po talaga is alas 10 po ng umaga. So sa likod sila dumadaan yung mga trabahante. Ayan. So tapos na tayo dito ngayon guys. At may pupuntahan po tayo. So may titignan lang po si Kindness. So ngayon po guys is may dagdag kasi ako na hinahanap ko pa sa kanyang kwarto. Ayan. So hindi matapos-tapos, no. Gustong plano ni Kindness sa kwarto ko. Simple lang naman, pero parang may mga tawag yan guys, parang mga abubot ba. Kunting mga accessories na bibilhin ko sa kanyang kwarto. Kasi napansin niyo po, may pasok siya ngayon. So ang uwi niya, anong oras pang uwi niya? 6, no? 6 p.m. Alas 6 ng gabi yata siya uwi. So, hindi niya alam na yung kwarto niya ngayon is i-abolish ko. Ayan. So, abangan nyo yan guys. Kasi i-vlog ko po yan mamaya. So, ito yung maganda na panahon sa Japan guys. Kung napansin nyo po si Kindness, parang din, ginki. Yan, alam mo yung ginki, parang alerto yung sa kilos. Kahit napansin niyo po may para akong sipon sa ilong. Siya hindi po talaga ito sipon guys. Ito po ay dala po sa ganitong buwan po talaga. Ito po ay dala ng mga bulaklak. Yan na parang namumukadkad. So may allergy si Kindness sa ilong at saka sa mata. Palaging lumuluha yung mata natin. Tapos ang kate-kate, yung ilong ko rin ang kate-kate. Ganun po iyon. Tapos para hindi ka makahinga, yan. Kaya yung husband ko po nagpapa-inject siya. So si Kindness hindi ako nagpa-inject. Gamot lang po yung iniinom ko. Kaya lang sa trabaho hindi ko siya iniinom dahil pinatutulog po tayo ng gamot. Ayun, alright? So katulad ngayon hindi ako uminom dahil nga alam ko hindi ko naman magagawa yung gusto kong gawin. Yan po. Gusto ko pag sa gabi na ako umiinom yung tulog na talaga. Yan po. Alright guys, so may pupuntahan tayo. May titignan lang po ako. And then malapit na rin namang magbukas din yun. So bago tayo uwi sa bahay, kasi rin po, katulad po ngayon guys nga magpapalit tayo ng gulong, di ba? Kaya isa rin po yan guys, samahan niyo po ko ulit sa ngayong araw na ito sa mga vlog ko po, ano ba yung mga pinagagawa ni Kindness, no? Alright guys, so nandito na po tayo ngayon guys, nag-park, ayan, so papasok tayo. So may hinahanap lang ko ako guys na pwede po sa kanyang kwarto, dagdag po natin. Alright guys, at ngayon po is nasa loob na po tayo ng recycle shop. Ayan po, so naglibot-libot muna ako dyan guys at hanggang sa nakita ko po ito. Ayan po, so need lang po ni Kindness mag voice over po dyan guys dahil may music po tayo dyan. Ayan po, so yan po ang isa sa mga nagustuhan ko po dyan. At para po sa magagamit ko po yan sa pag-ayos sa kwarto po ng aking Onika Iha. Alright? O diba? Ang cute-cute po talaga guys. And then, syempre guys, dadagan pa natin. Ayan. So, sobrang na-amaze din po ako dyan guys. At lalo na po sa presyo. Ayan. Napakamura lang po na nabili ni Kindness. Alright? Alright guys, so ayan, nabili ko na po. Diba? Ang cute. Tapos may ilaw pa siya. So ayan guys, abangan nyo lang guys kung saan ko ba to ilagay sa kanyang room.
gulong. So ngayon is pauwi tayo guys kasi nga yung oras po, kailangan natin unahin yung gulong. Alright, so please guys, samahan niyo po ako ngayon. Right guys, at nakarating na kami sa bahay kay ano sa ta guys, huli sa tagligid no, sa mga sakyanan nato, unahon sa nato yun para kay pareha ni guys na mainit po sa Japan, so lami na jud kayo kanang driving or mag-fishing or lalo na ngayon kasi may Bisaya gud ko ba no? Lalo na ngayon kasi may mga mga cherry blossom or sakura po, di ba? Mapasya-pasya lang tayo. So unahin muna natin yung mga sa bahay. And then may i-share po ako sa inyo guys habang settings pa yung asawa ko ng kanyang gulong. So pakita ko sa inyo yung aking bulaklak. So ito pala guys, i-share ko po sa inyo ha. Alright guys, ayan po. So, napansin nyo guys, kaya pala, sa yung presyo po, explain ko lang po sa inyo yung, sa mga nakapagsubaybay talaga, no. Kaya pala itong bulaklak na to, compared po ito, so pareho lang din naman po sila guys, habutan flowers. Yan. So, kaya pala, ito po guys, mas mahal po kasi ang presyo nito, compared po ito. Yan. So, although same lang sila, pero yung variety niya, iba-iba pala. Ganito pala yung kanyang bulaklak. Ayan. So, haba at haba pala siya. So, ngayon ko lang nalaman kung bakit. Ayan. Pero ito rin po guys, so, ayan. Buhay na buhay talaga siya. Ayan. So, pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Ganyan po pala. Ang habutan flowers. Sa haba at haba. So, dahil summer po, so yung iba naman, hindi talaga siya nagtagal. Yan. Hindi talaga siya nagtagal. Kasi yung iba namatay. Yan po. Kasi minsan, hindi ko talaga siya madiligan, no? Dahil nga sobrang busy. Yan. Pero ito, guys, maganda siya, oh. Nag-survive. Ang ganda tignan, no? Diba? Ganito pala. Okay? So, at least kahit paano alam na natin. So, malamang guys, dahil nga po summer na po sa Japan, magsisimula na naman po. Magtatanim na naman po si Kainesh dito. So, syempre guys, may lupa, konting lupa tayo. Hindi ko ito sasayangin. So, abangan nyo lang po guys. So, ngayon, step by step muna ang gagawin ni Kainesh. Right guys, isa ito sa mga, hindi, medyo mabigat ito guys talaga. Yan. So, ito ang mga bit-bit ngayon namin para sa pagpalit-palit ng gulong namin ngayon. Jack, para madali, mabilis. Jack, yan. So, sa mga kapag subaybay, tuwing nagpapalit ako ng gulong dito, nakikita nyo na po yung guys ko na yung mga ginagawa ko, yung mga kagamitan namin. Kasi nga, katulad po nito guys, kapag hindi po tayo bibili ng kagamitan, tapos panay yung punta natin sa mga, gasoline station or saan pa man para lang sila yung magpapalit ng gulong, mahal din po yung bayad. Why not? Ibilin lang natin ang gamit para anytime pwede tayo makapagpalit ng gulong at libre pa. Okay? Okay guys, tulungan muna natin to guys. Pareho lang to kahit saan? Hindi ko lang tara? Okay. Bugat yun siya guys, no? Ito yung magandang panahon guys kasi mainit ba? So exercise gita, no? Para medyo makuang-kuang po na itong paminta yung craving ba? So ngayon guys, hindi kami pwede mag-washing pa. Kasi yung oras namin, step by step, unahin na namin yung gulong. Then, saka tayo mag-washing ng sasakyan. Okay. So, may kabigatan ito guys. Right? So, lagyan natin ng space. Kasi, puli pa natin yung gulong eh. Trabaho pa ito guys, tapos yung dating kindness, o diba? Malaki pa ang plano natin dito para makapag-harvest naman tayo ng gulay.
Alright guys, at ayan po. So, ito naman yung gulong po para sa sakyan ng aking husband. Ayan, so magpalit-palit na naman ng gulong si Kindness. Ito guys, madalas talaga na-vlog ko po, no. Ito ay, pinapakita ko po sa inyong lahat na hindi kasi isang beses lang tayong magkapalit ng gulong. Lalo na kapag dito po tayo sa bansang Japan. Dahil nga po yung weather dito pa bago-bago, may snow, at ngayon po summer na. So need natin palitan. So kaya ito ay binahagi ko po sa inyo guys. Dahil mas maganda kung may gamit po talaga tayo para maka-libre tayo, no, sa ating mga pagkapalit na. Hindi na tayo magbabayad. Okay, so ayan guys, pakita ko lang po sa inyo guys ang gulong po na ginagamit ng asawa ko. Ito po guys, 245 by 40 R20. Ayan. So yung rim po na ginagamit niya, 20 po yung laki nito. Ayan. So malaki ang sasakyan o maliit ang sasakyan, pagdating po sa gulong, syempre iba-iba po. Iba-iba rin yung presyo. Kaya dito guys sa Japan, mas demand ang maliliit na sasakyan talaga, no? Lalo na kapag wala tayong kasama sa bahay, gusto nila yung maliliit na sasakyan dahil nga po napakamahal. Yan, very expensive po ang malaking mga sasakyan talaga. Alright? Alright guys, sinula na po ng asawa ko. So ito pong ginamit niya ngayon guys, nagmano-mano po siya kasi yung talagang gamit namin sa pangtanggal po ng mga bolt sa aming gulong, ayun, naka-charge pa. So maya-maya gagamitin namin yun. Okay? Kasi sayang yung oras. So hindi namin namalayan, wala na parang battery yun. So maya, pakita ko lang po sa inyo. So ayan guys, ito talaga yung gamit namin. Ayan. So ngayon po is na mano-mano po siya saglit lang. Dahil tina-charge pa po namin kasi mas mabilis po kasi ito. Alright? So maganda talaga no kapag may mga gamit talaga tayo guys. Although may kunting kamahalan po, pero at least isang beses ka lang bumili hanggang ilang beses mo na din itong magamit. Di ba? So anytime magpalit ng gulong, meron na tayong gamit. Okay? Alright guys. So ayan po. Ikatatlong gulong na po ito guys. So napakabilis lang. Pero mas mabilis sana kung yung pinakita ko po sa inyo kanina na naka-charge pa po ngayon. Ayan. Pero magagamit pa rin yung guys sa isang sasakyan namin. Okay. So ayan po guys. So syempre kapag kapalit po tayo ng gulong, pwede rin natin tignan yung sa loob po mismo. Ayan. Kung baka may makita tayong mga diferensya. Ayan po. So, napakatagal na po ng sasakyan ni Kindness, no? So, hindi talaga pa ako nagpapalit, guys. As long talaga na, kasi okay naman yung makina niya. And then, sa change oil, ayan, nakabantay po talaga kami sa mga para naman magtatagal din yung gamit natin. Kasi sayang naman po kung bili tayo ng bili, di. Okay lang sana kung dalit lang, no? Pero pagdating kasi sa sasakyan, may kamahalan po talaga. So, kung pwede, alagaan din po natin para magtagal. Alright, so ginagamit po ito guys. Tuwing nagtatrabaho lang po si Kindness. Ayan. So may katagalan talaga yung aking sasakyan, no? Pero ito ay mahal na mahal ko ito kasi nga mula po nung nakuha ko na yung license ko, nakapasa ako sa driving school po ito sa Japan. Ito na po talaga yung dala-dala ko. Ayan. So hindi na ako nagbumili pa noon kasi bakit nga ako bibili ng bago? May sasakyan naman ako na magagamit. Ayan. Tapos matipid naman po ito sa gasolina. Right? Kung hindi naman kung yung disc brake mo, sukat ang palit. Oh. Yung brake, pila kay years na ni. Oh, kasi minsan ko lang din ito ginagamit. Hindi ito mabiyahe sa malalayo guys. Bihira lang talaga to. Ayan. Ilang minuto lang yung work ni Kindness. 15 minutes talaga pag walang traffic. So, pag may traffic, yan. 25 minutes. Ayan po. Okay, so yan po ang kaibahan guys, oh. Pakita ko lang po sa inyo yung sa tire rings. So, kasi naka-charge pa po yun. So, medyo may talaga. Yan, medyo yung minutes or seconds na po, magkaiba talaga. Hindi katulad nun na talagang di kuryente, ang bilis lang. Okay? Alright guys, tapos na po ang ating sasakyan. 4 na gulong po na ilagay na po ni Kindness. Ayan. So, yung next naman po is yung sa aking husband na sasakyan. Ihabog na. Diba? So, medyo humaba-haba ng konti na guys. Tuwal ka.
Compared kasi sa ano, no? Sa winter tire. Kasi maliit ang gulong niya. Ito, medyo, ano na yung sakyan natin. Okay. So, next naman is, yung gulong po ng aking husband. Kasi ito is, UK tire or snow tire pa rin ito, guys. Winter tire pa ang gamit namin. So, palit na rin ito. So, ayun guys, since tapos na po yung gulong ni Kindness sa sasakyan, ito naman po pala guys, bahagi ko po sa inyo. So, kung napansin niyo po, marami pang mga tinanggal na bolt po yung aking asawa. Para po sa kanyang sasakyan, ayan, sa kanyang gulong po mismo. Ito po yung rim guys niya. So, ito po ay purpose guys na hindi po basta-basta manakaw po yung gulong natin sa ating sasakyan. Dahil marami pa siyang kukunin. Ayan. So, ito yung ano guys, maganda sa mga ganito din na gulong, no? So, binahagi ko lang po sa inyo kung ano po yung mga mas magandang purpose din po ito. Ayan. So, bago pa magkuha, ayan po, tingnan nyo po, ang dami pang mga bolt para makuha, guys. Alright? Okay. So, ayan guys. Dito na po tayo sa sakyan ng aking asawa. So, pinakita ko po sa inyo guys yung kaibahan ng pagtanggal po ng bolt sa yung automatic po. Ayan. Yung kuryente po natin. No? Yung chinarge po natin kanina. Compared po sa tire rings na ginamit natin kaya yung manual po. Ayan. So, napakabilis lang. Okay. Ayan. So, pinakita ko tayo sa inyo guys yung diferensya kasi hindi ka naiikot-ikot. Napakabilis lang. Ayan. So, ito yung aking binahagi po sa inyo. Siyempre, ayan. So, laking tulong ng jacks natin. Ang bilis lang din po. Guys. So, yan. Ang bigat ng gulong na to. Pag si Kindness, naku, para mabaliktad, baka ko yung hilain ng gulong. So, ayan po yung ang loob po ng mismo sa sakyan po natin. Ayan. Ipasok na po natin guys ang isa pa natin gulong ngayon para mapalitan na talaga siya, no? Okay. So, pinakita ko lang po sa inyo guys talaga yung kaibahan ng ginamit namin na tire rings kanina sa aking sasakyan compared po ngayon naman sa di kuryente po na ano, sasakyan. Yung ano natin, pangtanggal po ng rings. Right? So, medyo mabigat talaga ito guys. May kahirapan, no? Hindi po basta-basta din magpalit ng gulong. Kaya natatakot din po talaga si Kindness. Kahit sabihin man natin na kompleto tayo sa kagamitan, paano natin i-bolt. Pero, syempre guys, naku, dalawa pa marami kang may mga sakay ka po sakyan. Kailangan po talaga paglalagay ng gulong natin, yan. Saktong-sakto po. So, ito guys, binahagi ko po to sa inyo. Ito yung ginamit natin kaya na manual sa akin sasakyan. Yan po. So, yung ating tire rings. Tapos, ito naman tinatawag na impact rings. So, tatlo po yung laman nito guys. Ayan. So, yun po ang ginamit ng asawa ko yung isa. Yan po. So, tatlo po ito kasi depende po yan sa gulong nyo po. Alright? So, ito yung maganda kasi kahit pwedeng nung sasakyan, pwede natin napalitan kasi may mga ayan po, may mga sugat po yan na ginagamit para sa mga gulong. Okay, so ayan guys, hindi pa tapos. Ayan po guys, isa namin bahagi ko sa inyo dahil nga po magpapackage po si Kindness. So, papadala ko to sa Pilipinas guys kasi hindi naman namin to ginagamit. Ayan po. So, malamang pag bibili natin to sa Pilipinas, ayan po, may presyo din po. Kaya sayang din naman. So, isabay ko ito sa package namin. Ayan. Para hindi po tayo alkansi or mas maganda, marami pong laman yung ating package para hindi sayang yung bayad natin. Alright? So, ipapadala namin to guys, yung jack, tsaka yung mga tire rings at iba pang mga tools po na nandyan. Alright guys, so ngayon po is ito lang po yung aking mga binahagi po sa inyong lahat kung ano ba yung mga pinagagawa ni Kindness sa araw ng linggo. Ayan, so kahapon po is update ko po sa inyo. Pumasok po ako sa trabaho and then next naman po na Saturday may pasok po kami guys pero hindi po ako papasok.
Ayan, and then abangan nyo guys kung saan ba papunta si Kindness next Saturday. So ngayon po, ito muna yung binahagi ko po sa inyo. Need lang po talaga natin na magpalit ng gulong. Medyo mahangin na po ngayon guys. And then, para kung sakali mga next week, babiyahe kami or ano man, at least nakapagpalit na po tayo ng gulong. Ito yung pinaka-importante sa lahat talaga. Yan po. So, thank you kayo sa permi na pag-uban sa akong mga content perminti guys. Ayan, salamat sa suporta. At muli ay binahagi ko lang po yung aking buhay-buhay sa Japan. And please po, abangan niyo po yung aking mga susunod na upload na videos, lalo na po sa pag arrange ko, ayan, sa kwarto po ng aking unikaiha. Alright, so thank you for watching po. Bye guys!